Samantala, binanata na rin ni dating Chief Justice Hilario Davide ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang pagbuo sa pamumunuan niya sanang Truth Commission. At dahil sa ruling ng kataas-taasang hukuman, umugong ang usaping impeachment laban sa mga mahistrado. Narito po ang report. 2 araw matapos ibasura ng Korte Suprema ang Truth Commission, buhay na naman ang usapin ng impeachment. Sa pagkakataong ito, punteriya ng ilang kongresista ang 10 Supreme Court Justice sa tumutol sa komisyong mag-iimbestiga sana sa alegasyon ng katiwalian noong nakarang administrasyon. Hindi naman pwedeng the Supreme Court can check the executive, can check the legislative, the legislative can check the executive by the exercise of overriding yung mga veto. Kami naman, ang check naman namin sa judiciary is through the impeachment. Sa ngayon, wala pang impeachment complaint na isinasampa sa Kamara laban sa sino mang mahistrado ng Korte Suprema. Pero ayon kay House Justice Committee Chairman Neil Tupas, may mga grupong dismayado sa Korte Suprema. Una raw nung maglabas ang status quo ante-order ang kataas-taasang hukuman na pumigil sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Maging ang grupong Akbayan, naniniwalang may basihan daw para ma-impeach ang 10 mahistrado na humarang sa Truth Commission. Palaban din si mismong dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. ang itinalagang chairman ng Truth Commission. Sabi niya ang December 7 o 12-7 decision ng Korte Suprema ay mayahalin tulad sa 9/11 o September 11 terrorist attack sa Amerika. The first rekindled the spirit of patriotism of the Americans and strengthened the resolve to fight terrorism. The second will unite decent Filipinos to strengthen the resolve to eradicate graft and corruption. Kinontra rin ni Davide ang opinyon ng Supreme Court na labag sa Equal Protection Clause ng Saligang Batas ang umano'y pagpuntirya sa Arroyo administration. The executive order is very, very clear. Graft and corruption on a large-scale basis committed by third level or higher public officials during the previous administration. So there is no class legislation. Magsasampa raw sila ng motion for reconsideration sa pag-asang magbabago pa ang isip ng ilang mahistrado. Paglilinaw naman ng Korte Suprema, suportado nito ang mga hakbang na Aquino administration kontra sa graft and corruption, pero dapat daw itong gawin ng naaayon sa Saligang Batas. However noble or laudable an objective is, still the means to be used, the instrumentality must be in accordance with the law and the Constitution. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Inamin ni dating Vice President at HADSI Chairman Noli De Castro na nabigyan ng special treatment ng Globe Asiatic kaya nakalusot ang umano'y maanumalyang pautang ng Pag-ibig Fund sa kumpanya. Pero paglilinaw ng dating Vice Presidente, huli na raw niyang malaman na may problema sa loan ng Globe Asiatic. Saksi si Lia Manyalak. Sa pagdinig ng Senado, lumalabas umanong pinabura ng Pag-ibig Fund ang Globe Asiatic ni Delphine Lee, kaya nakalusot daw ang hanggang 1.9 billion pesos na pautang para sa mga di umani peke at ghost buyer. Bagay na inamin ni dating Vice President Noli De Castro na nooy chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C na nabigyan nga ng special treatment ang GA. How come this guy was given a special window? Your Honor, this project is a flagship project under the New Town Development Program of Pag-ibig, complete with amenities. They have the church, the municipal building of Mabalacat, a high school, and elementary and high school, a shopping center or a plaza. Huli na raw nang malaman ni De Castro na may problema pala ang mga pautang nito. Yun na, alam mo naman yun, turnover na yun eh. Wala na. Lame duck na ako nun eh. Sir, ano sana yung gagawin if ever nalaman niyo? Di ba hinto namin? That's the only way.
Tatlo ang loan options mo kung uutang ka sa Pag-ibig. Una ang tinatawag na Window 1 kung saan mismo ang developer ng bahay na bibilhin mo ang siyang mag-aasikaso sa loan application mo. May buyback guarantee kung saan kapag hindi ka na nakabayad ng 2 taon, babayaran ng developer sa Pag-ibig ang utang mo pero babawiin din ang bahay mo. Ganito rin ang Window 2 pero walang buyback guarantee. Sa Window 3, direktang uutang ang buyer sa Pag-ibig. Hindi dumaan sa anuman sa tatlong ito ang Globe Asiatic. Pumirma kasi ang Globe Asiatic at Pag-ibig ng isang kasunduan kung saan nakakuha ng maraming exemption ng realty company. Did you know that the developer was exempt from meeting the other requirements under Window 1? No, Your Honor. We only found out about this recently. They were exempted from the requirements on the quality of unit and the percentage that they had to meet. In other words, they got a sweeter deal. Pero paliwanag ni Globe Asiatic Chairman and President Delphine Lee, the only purpose why I asked for the MOA is to secure the funding commitment line. Yeah. Since I'm going to invest billions even before we start selling, we did not borrow from Pag-ibig. So I just want to be sure that the funding for the end-user financing would still be available by the time we start selling. Ayon pa kay De Castro, wala raw kapangyarihan ng HUD-C na pigilan ang anumang proyekto. Kaya sabi ni Senador Sergio Osmeña, baka panahon na nga para buwagin ito. They admitted they only met twice in 10 years, which means there's no use for it. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Sa aming special report bukas, mga igan, saksiyan ng kwento ng isang Pag-ibig member na isa sa mga bogus borrower na ginamit sa umunoy questionable housing loan ng Globe Asiatic. At ang balak gawin ng Globe Asiatic, pati na ang Pag-ibig sa kanila pong mga problema. At sa ibang balita, posibleng kinakanlong ng ilang negosyante at politiko ang nagtatagong si Senador Ping Lacson. Ayon kay Justice Undersecretary Francisco Baraan, nahihirapan ng NBI na maaresto si Lacson dahil daw sa kanyang koneksyon sa mga negosyante at politiko. Idagdag pa raw dyan ang kanyang training bilang isang police officer. Sa ngayon ay minomonitor na ng NBI ang mga sinasabing tumutulong kay Lacson na wanted sa Dacer Corbito double murder case. Mainit naman sinalubong ang nagbabalik bansang Philippine football team na Azcals. Kasunod ng makasaysayang pagpasok nila sa semifinals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup. Live mula sa Maynila, saksi si Chino Trinidad. Chino? Azcals yun, Azcals, Asong Kalye. Yun po ang abbreviation ang tawag doon sa ating special team na nagtatapos sa ibabaw ng Group B nung natapos na ASEAN Football Federation Cup. Yun pong group standing sila. Nakita natin na number 1. Itong kupunan na ito, sinulubong na mainit gaya na sabi ni Arnold kanina. Yan po si Philiang Hasbad, isa sa ating mga mainstays. 5 taon na siya rito. Para sa kupunan na di man lang inaasama makapanalo sa Hanoi ay talagang Cinderella finish ang naitala ng Philippine Azcals sa ASEAN Football Federation Cup. Nang sila mga ibabaw sa group na ito matapos patubuin ang powerhouse at host na Vietnam noong linggo. Habol ng kupunan ngayon ay di lang ang pagkakataong talunin ng Indonesia sa semifinals, ngunit hanggang di lang ipatuloy ang pag-angat ng antas ng laro ng football dito sa ating bansa. We've played the hardest team, that was Vietnam. They're the ones gunning for it again. And Indonesia's just in the way. So why can't we be there against Vietnam in the finals again, di ba? Kami yun, nawala man ng pagkakataon na makalaro sa harap ng mga kababayan dahil sa kawalan ng football field na papasa sa reglamento ng torneo ng ASEAN Football Federation. Naniniwala ang kupunan na may sandata sila na dadalhin sa darating nilang laban sa Disyembre 16. At ito ang kanilang pagiging Pilipino. Saan man sila pinalaki ng kanilang mga magulang, saan man silang probinsya galing, yung pagka-Pinoy nila, ang sandata nila sa laban na magaganap Disyembre 16 at 19 sa Jakarta, Indonesia. Whether we're from another country or whether we're from a province in the Philippines, we're all Filipino, we're all so close. At alam nyo kung nawala man itong home court advantage na ito, na sana'y napakalaking advantage nga para sa Pilipinas dahil yung unang laro, yung League 1 play ay dapat dito sana sa atin sa Panaad pero hindi nga ho pumasa dahil inadequate yung lighting at saka hindi alam ang sitwasyon sa napakaraming bagay at plus patik pa ng politika ang sports dito sa bansang ito. Ay naniniwala naman ang head coach ng Philippine team na itong team na ito ay ready at ang momentum na dadali nila ay magdadala sa kanilang tagumpay sa isang napakalaking paghamon sa Indonesia. So I think Indonesia is another day. We will sit and plan it, and
we will be just as hard to beat and we'll be just as committed to everything we do. I can guarantee that, both home and away, no matter which field we're playing at, by the way. Mag-iinsayo po ng 3 araw ang ating koponan dito sa Pilipinas, Sabado, Linggo at Lunes. At Martes tutulak po silang pa Jakarta. Disyembre 16, sila po ay mapapalaban sa unang play. At December 19 yung susunod. Bibilangin po ang mga puntos nila, kung ano ang mga score nila. At sino ang pinakamagandang score patapos ang 2 laban, siya ang papasok sa finals. Kakalabanin nila yung mananalo doon sa isang liga kung saan nandun ang Thailand. Mula po dito sa Maynila Live, ako po si Chino Trinidad, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, fireworks display sa Zamboanga City, pumalpak, 6 ang sugatan. Sensual na prenuptial video ni Maggie Wilson at ng kanyang mapapangasawa, mainit na pinag-uusapan sa internet. At alamin ang mga tip para mapanatili ang figure sa gitna ng mga handaan ngayong holiday season. Balitang hati, nag-isang liga na katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nido 3 Plus, ang walang kinikilingang pagbabalita para sa